Bayan, dito na tayo sa lolong may dalang pera. At walang awang binugbog. Hanggang sa mapatay ng isang grupo ng mga kawatan sa Bulacan. Mga liability ito ng lipunan. Sana'y kunin na sila ni L. Ang dahilan, natiktikan daw kasi na galing si Lolo sa pawn shop at may suot-suot pang mga alahas. Bida, nasa linya ngayon ng ating telepono si Police Lieutenant Colonel Edilmar Alviar, ang hepe ng San Jose del Monte Police Station. Colonel Alviar, magandang umaga. This is Aljo Bendijo po. Opo, sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo. Colonel. Magandang umaga po sa Sindado Awa po. Ano po nangyari dito? Lolo na may dalang pera, walang awang binugbog, pinatay pa. Oh, sus. Pitong kalalakihan sa Bulacan. Pakikwento po sa amin. Apo, nagsimula po ito nangyari po ito nung Biyernes sa June 21. Nakatanggap po tayo ng tawag mula po doon sa gwardiya ng subdivision. PLE subdivision dito po sa Bulacan, sa Muson, Bulacan. Opo. San Jose del Monte. Ngayon po, ang initial report po sa amin, may tao po daw na kinuha, binukot, at nakatakas. Ayan. So, naagad po tayo ng respondo yung mga kapulisan natin. At sa loob po ng subdivision, inabutan po natin yung kanila pong sinakyan, yung Mitsubishi Highlander. Okay. Opo, inabutan po natin, nahuli po natin yung driver, si Poronda, Russell Poronda. At nagpunta po tayo ng follow-up kasi po doon po sa loob ng sakyan, doon po kinukuha po yung mga gamit ng matanda, binugbog po nila yung matanda at nagkataon po na nakatakas. Okay. At nasaksyan po ito ng gwardiya ng subdivision, ng subdivision, na nakatawag po sa atin ng pansin. So sa ating po pagka-follow-up, nakuha po natin yung mga kasama, meron po sa Marilao, meron po sa Santa Maria, Bulacan, mga babae po yung nakuha natin. So ito po ng mga kasama, yung babae, si Madil, na yung matanda, na talagang inobserbahan nila, na galing ng pawn shop po yan. Okay. Naglalakad po sa Muson, doon nila sinakay yung matanda. Sino nakatakas po yung matanda? Bato namatay? Nakatakas po yan. Meron po, initially po, nagpa-contact po tayo ng autopsy, wala pa rin pong resulta, pero po malamang po nagkaroon po yan ng internal bleeding. Kaya po, matanda na po, medyo delicate pong katawan yan. At yung pong bumugbog, malaking katawan na tao, kaya po maaari saan po po binawian ng buhay ang biktimang lolo? Naitakbo po sa ospital po, yung matanda po. No? Doon na po na binawian ng buhay po. Puti na lang at nahuli nyo kaagad ito pong mga suspect na ito. So, matagal lang. Opo, go ahead po. Matagal na rin po nilang gawin kasi po yung si Madel po, yung taga-Caloocan, may warrant po sa amin yan. Mayroon pong record sa amin na ganyan din po ang gawain. Okay, sige. So, payo nyo na lang po sa ating mga senior citizen na mag-ingat. Baka may mga galamay pa itong mga buang na ito. Go ahead po, meron pa nga, Colonel. Meron pa nga po silang dalawang kasama na hindi pa natin nahuli. Ngayon po, ang advice ko na lang po sa mga kababayan natin, lalong-lalo po yung mga senior citizen, ang mabili na po sana natin, mga anak, na kung lalabas po yung ating mga magulang, huwag na po natin pagsutin ng mga alahas at pagdalhin pa ng mga malaking halaga ng pera. So meron pa kayong nagkakaroon kayo ng hot pursuit operation sa mga kasamahan pa nito? Yung alias Inday po sa alias Vitoy, kasamahan nila. Alright, sige. Meron pong yung sa anim po yan, dalawang taga Pangasinan, isang taga Ubando, Bulacan, Santa Maria, at Caloocan City. Mga mga salbahe. Opo, okay. Maraming salamat po, Colonel Edilmar Alviar. Salamat po. Hepe ng San Jose. San Jose del Monte sa Bulacan. Bida. May mga tao talagang halang ang kaluluwa. Mga pusang iring. Sana'y kunin na kayo ni El, the Lord. Nasa linya naman si United Senior Citizens Party List Congresswoman Milagros Magsaysay. Congresswoman Magsaysay, ma'am, magandang umaga po. Hindi lang po. Kong? Hello. Good morning, Adjo. Good morning po. Good morning sa lahat ng nakikinig. Opo, sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo, ano pong reaksyon ninyo po doon sa nangyari sa lolo sa Bulacan? Na walang awang binugbog, pinatay, ninakawan pa. Opo.
Oo, anak, syempre, ako'y galit na galit talaga. Pinapaimbestigahan ko. Kaya nga, isinusulong ko talaga yung anti-elderly abuse. Abuse Act sa Kongreso. At pagpasok namin, ito ang uunahin ko. Kasi sobra na, ang dami hong naaabuso na senior citizen. Na kawawa naman po. Kaya ito po ay batas na lang na para matakot itong mga walang kaluluwa sa mga tao. Ang bibiktimahin pa yung mga nakatatanda, hindi na lang sila naman naawa. Yung mga helpless ito. Kaya talagang galit na galit ako nung manaman ko ito, Aljo. Opo, sige po, sana na po maisabatas po yan, anti-elderly abuse act. Ano pong payo nyo na lang sa ating pong mga nakatatanda, mga senior citizen ngayon na may mga naglipa na pang mga salbahe sa lipunan? Congresswoman Magsaysay. Oo, alam mo, kung maaari ay wag silang lumabas mag-isa. Dapat palagi lang silang may kasama, may alalay, kasi hindi nila alam ang pangyayari o kaya hindi nila alam na maano sila, na maganyan. So, dapat may palagi silang kasama, lalo na kung may dala silang pera. At hindi lang yon, baka madapas sila o at least may mag-alalay sa kanila. Yun ang payo ko sa mga senior citizen, na wag kong lumabas, na walang kasama, para sa ganun po ay may mag-alalay sa inyo. At kung hindi din lang naman po kinakailangan, wag na lang po kayong maglalabas kung saan-saan. Kung importante lang. Kaya talaga, Aljo, ito ang isusulong ko, sasabihin ko kay Erwin, na pagtulungan, aprubahan na itong anti-elderly abuse. Kasi napakadaming naaabuso ng mga senior citizens. Maraming salamat po, Representative Milagros Magsaysay, United Senior Citizens Party List. Good morning again. Yes. Thank you, Aljo. Thank you. Ingat po.